Hi! It's me, Teacher Maria. Kumusta na? Panibagong mga katanungan na naman ang ating pag-uusapan for today. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara! When is it okay not to be okay? Okay lang na hindi palaging okay. Minsan, kung feeling mo na na-down ka, kung feeling mo na nalulungkot ka, o kaya naman ay may pangamba. Normal lang yan. Normal na maramdaman mo yan. Natural sa tao na maranasan ang mga pagsubok at kahinaan. Mahalaga na payagan mong maranasan at maiproseso ang mga damdaming ito bilang bahagi ng paghilom at pag-move forward. Mahalaga na alam mo kung paano i-handle ang iba't ibang klase ng emosyon at kung paano mo ito bibigyan ng solusyon. Kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Ikaw pa ba? As a teacher po, ano po yung pinaka-worst case scenario na na-encounter nyo habang nagtuturo kayo? Bilang isang guro, isa sa pinaka-mahirap na mga sitwasyon aking naranasan ay ang mga hindi magandang pag-uugali ng mga mag-aaral sa klase. Tulad ng pandaraya o cheating, pagmumura, at hindi tamang asal. Alam naman natin na ang cheating o pandaraya ay nakakasira hindi lamang sa tiwala sa pag-aaral, kundi pati na rin sa moralidad ng mga mag-aaral. Ang pagmumura at hindi tamang asal ay hindi lamang nakakasakit sa damdamin ng ibang mga mag-aaral at mga guro, kundi nagdudulot din ito ng hindi magandang epekto sa klase at sa kapaligiran ng paaralan. Sa mga gantong pagkakataon, ang pagdidisiplina sa mga mag-aaral ay hindi dapat lamang iasa sa mga guro. Ang mga magulang at tahanan ang unang dapat na nagtuturo at nagbibigay ng halimbawa ng tamang ugali sa mga bata. Mahalaga ang papel ng magulang sa paghubog ng moralidad at pag-uugali ng kanilang mga anak. Sila ang unang guro ng mga bata sa pagtuturo ng respeto, responsibilidad at paggalang sa kapwa. Kung di ka po nag-teacher, anong career po ang ipupursu nyo at bakit? Kung di ako naging guro, porsigido akong maging nurse. Gusto kong makatulong at maging bahagi ng kanilang proseso ng paggaling at magbigay ng comfort sa mga tao. Ano yung nagpupush sa inyo para magpatuloy pa kahit nakaka-stress maging teacher? Ang profession na ito ay hindi basta profession lang. Bilang guro, malaking bahagi sa buhay ng mag-aaral na hubugin at tulungan sila sa kanilang pag-unlad. Ang pagiging bahagi ng kanilang tagumpay ay nakapagbibigay sa akin ng inspirasyon at kahulugan sa aking trabaho bilang guro. Ano po pinakamataas na grade na naibigay nyo? Ang pinakamataas na grade na naibigay ko ay sa pagbibigay ng grade o marka, mahalaga ang performance, participation sa klase, pagkukumpleto sa mga gawain at mga pagsusulit. Kung ang lahat ng ito ay iyong ginagawa, why not nabigyan ka ng mas mataas na marka? What is the best advice you can give sa isang graduating student? Never lose hope. Keep on going. And manatili kang positibo sa kahit anong pagsubok na darating. Tandaan, walang hindi kaya. Magsumikap at patuloy na mangarap. Kung may katanungan, feel free na i-message ako at sasagutin natin yan dito lang sa aking vlog. Yun lang! Thank you and bye-bye!